May mga nagsasabi na hindi ka raw tunay na nagmamahal kung ikaw ay hindi masasaktan. Meron ding kasabihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Sa isang relasyon ay hindi maiiwasan na dumaan kayo sa mga pagsubok kung saan ay susubukin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Ngunit paano kung ang isang pagmamahalan ay nahaluan na ng pang-abuso? Mananatili ka pa rin ba sa isang relasyon na mapanakit? Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Paul. Kinailangan ko talaga ng napakaraming lakas ng loob para isulat at ipadala ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Sa tingin ko ay kailangang malaman ng marami na hindi lamang mga babae ang nakakaranas ng pisikal at verbal na pang-aabuso, kundi kaming mga lalaki rin. Kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang ganitong experience. At hindi rin ako makapaniwala na napakatagal kong nagtiis dahil sa reason na nagmahal ako. Lumaki ako sa isang maliit pero masayang pamilya. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang bunso, Papa Dudut. Never na nagsakitan o nagkapisikalan ang mama at papa ko. Nagkakaroon sila ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan pero hindi sila umabot sa nagkakasakitan silang dalawa. Nang teenager na ako ay naaalala ko na sinabi ni Papa sa akin na hindi sagot ang karahasan sa isang problema. Mas maganda raw na pag-usapan ng mabuti at mahinahon ang lahat ng bagay. Wala raw solusyon na may bibigay ang pagsasakita ng pisikal, kundi mas lalo pa nitong palalakahin ang isang problema. Isa pa'y lalaki ako at hindi raw dapat ako nananakit lalo na ng babae. Kahinaan daw yon. Tumatak sa isipan ko ang mga sinabi na yon ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya nang magsimula akong pumasok sa isang relasyon, ay never kong pinagbuhatan ng kamay ang mga naging girlfriend ko. Kahit pa may mga times na nag-aaway kami, ay hindi man lang sumagi sa isipan ko ang manakit. Bata pa lamang kasi ay alam kong mali yun at kapag ginawa ko yon ay magagalit si Papa sa akin. After ng college ay nagtrabaho na agad ako. Kahit pwede na akong bumukod sa family ko ay hindi ko ginawa yon kasi ang gusto ko ay kasama ko pa rin sila. Sabi ko pa nga ay aalis lamang ako ng bahay kapag may asawa na ako. Pero habang binata pa ako ay doon muna ako sa amin. Siyempre hindi ko rin naman alam ang mga susunod na mangyayari. Kaya habang may chance and time ay gusto ko nakasama ang mga magulang at kapatid ko. Hanggang sa nagbago ang buhay ko nang makilala ko si Donna. Nakilala ko siya sa isang dating app. Nagandahan ako sa mga pictures niya kaya chinat ko siya. Nag-reply naman si Donna at doon na nag-start ang halos araw-araw na pag-chat naming dalawa. Sweet sa online si Donna kaya naman kahit na hindi ko pa siya nakikita ay medyo may naramdaman ako sa kanya. Nagustuhan ko na kaagad siya, Papa Dudut. Nagkapalitan na rin kami ng number at Facebook kaya mula dating app ay doon na kami nag-usap. Nagsimula na rin kami mag-video call kaya nasiguro ko na hindi siya poser. Ilang beses na rin kasi akong nabiktima ng mga posers. Yun bang ibang picture ang ginagamit nila tapos kapag nakipag-meet ako ay malalaman ko na hindi pala sila yung nasa picture. Wala namang problema sa akin kahit anong itsura ng isang babae kasi sa personality at ugali ako mas tumitingin. Bonus na lang siguro kung maganda. Pero paano ko pagkakatiwalaan ng isang tao na sa una pa lamang ay nagsinungaling na sa akin? Hindi ba? Nagtatrabaho na rin si Donna nang magkakilala kami. Kagaya ko ay kasama niya rin na nakatira sa bahay ang buong pamilya niya at dalawa lang sila. Bunso rin si Donna, ang kaibahan nga lang ay lalaki ang kapatid niya habang ako naman ay babae. Hindi naman kami sobrang layo ni Donna sa isa't isa, Papa Dudut, pero hindi kami nagkaroon ng chance na makapagkita agad sa mga unang buwan.
Kung ako ang tatanungin ay gusto ko na siyang makita dahil sa may gusto na ako sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nag-meet na kami ni Donna, ay saka ko sasabihin sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Kahit kasi sa chat ay mabait na ang tingin ko kay Donna. Inabot pa kami ng 5 months bago kami nagkita ng personal. Nabanggit kasi sa akin ni Donna na meron siyang gustong panoorin na movie sa sinehan. Sinamantala ko ng choice na yon at sinabi ko na kung gusto niya ay sasamahan ko siyang manood. Pumayag si Donna at maganda rin daw yon. Kasi para makapagkita na rin kaming dalawa. At nangyari na nga ang unang pagkikita namin ni Donna. Nanood kami ng sine at nilibre ko siya. After ng movie ay nag-coffee kami at doon na kami nagkaroon ng oras para magkausap. Mas nakilala ko pa si Donna at naramdaman ko lalo na okay siya. Mabait siya, Papa Dudut. Gusto ko yung pagiging masayahin niya at wala siyang pakialam kahit medyo malakas siyang magsalita. Nagustuhan ko ang pagiging totoo niya. Nabitin ako sa oras ng unang meet namin kaya nang kailangan na naming umuwi ay nalungkot ako. Dahil sa pagkikita naming yon ni Donna ay nasabi ko na lang talaga na gusto ko na siya. Kaya hindi ko na pinatagal pa at nagtapat na ako ng feelings ko kay Donna at pumayag naman siya na manligaw ako sa kanya. 2 buwan kong niligawan si Donna bago naging kami, Papa Dudut. Una ko siyang ipinakilala sa pamilya ko. Nabanggit ni Papa kay Donna na maswerte si Donna sa akin dahil hindi ako nananakit. Pero kapag sinaktan ko raw si Donna ng pisikal o sa kahit na anong paraan ay magsumbong lang daw si Donna kay Papa at siya nang bahala sa akin. Tinawanan ko yon at ang sabi ko ay hindi yon mangyayari dahil wala sa pagkatao ko ang manakit ng ibang tao lalo na sa babae. Siyempre hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga payo ng tatay ko sa akin. Sunod na nangyari ay ipinakilala na rin ako ni Donna sa pamilya niya. Nakilala ko ang tatay niya na isang dating sundalo at ang kuya niya na si Elmar na isa namang pulis. Natakot pa nga ako na pumunta sa bahay ni Donna dahil sa tatay at kuya niya pero para maipakita na tapat ako kay Donna at malinis ang intensyon ko ay nilakasan ko na lamang ang loob ko, Papa Dudut. Prinsesa namin yan si Donna, Paul. Kaya huwag mong sasaktan yan kasi hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo, sabi pa ni Elmar. Huwag po kayong mag-alala kasing hindi yun mangyayari, turan ko. Huwag kang magaling lang sa salita ha, gawin mo. Dahil kapag nagsumbong sa akin si Donna na sinaktan mo siya sa kahit na anong paraan ay pasensyahan tayo, ang sabi pa ni Elmar. Confident ako na hindi yon mangyayari. Kaya nga nangako ako sa kanila na hindi ko sasaktan si Donna at aalagaan ko ito kagaya ng pag-aalaga nila. Grabe, nakakatakot pala ang kuya mo, babe. Pakiramdam ko ay isa akong kriminal na ine-interrogate, sabi ko kay Donna nang magka-video call kami after kong magpunta sa bahay nila. Very protective kasi si kuya sa akin. Ayaw niya lang na sasaktan ako, ang sabi pa ni Donna. Hindi naman yun mangyayari. Sa sobrang love ko sa'yo, hindi kita magagawang saktan, babe, promise. Ang wika ko. Tuparin mo yan. Sabi nga ng kuya ko, hindi hanggang salita lang, sambit pa ni Donna. Gagawin ko talaga. Baka nga ikaw pang manakit sa akin. Ang natatawa kong biro. Para sa akin ay biro lamang ang sinabi ko na yon, Papa Dudut. Wala akong kalam-alam na magiging totoo yon. Sa mga unang buwan namin ni Donna bilang magkasintahan ay okay pa ang lahat. Puro lang kami kilig at kaswitan sa isa't isa. Every week ay nagkikita kami, tuwing Saturday to be exact. Kasi sa araw na yon ay parehas kaming walang pasok sa trabaho. Ang Sunday naman ay time namin para sa family namin. May mga pagkakataon na dinadalaw ko siya sa bahay nila. Gusto ko rin kasing masanay sa pamilya niya kahit na medyo natatakot ako lalo na kay Elmar.
Nangyari ang unang pananakit ng pisikal sa akin ni Donna after ng 6th monthsary namin. Bago ko pa makilala si Donna ay mahilig na talaga akong lumabas at uminom kasama ang mga kaibigan ko. Isa yun sa ayon ni Donna sa akin, kaya kahit paano ay binawasan ko na. Nag-celebrate kami ni Donna ng monthsary namin sa Tagaytay. Kumain kami at namasyal. Habang nagdadrive na ako para ihatid siya sa bahay nila, ay nagpaalam na ako sa kanya na birthday ng isa kong kaibigan at lalabas kami. Parang every month may kaibigan ka nagbe-birthday ah. Baka naman hindi birthday party ang pinupuntahan mo. Baka may iba ka ng babae ha? Seryosong sabi pa ni Donna. Babe, wala akong babae. Kontento na ako sa'yo at mahal na mahal kita. Kaya hindi na ako maghahanap ng iba. Hayaan mo, i-update kita para maniwala ka na birthday lang talaga ng kaibigan ko. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, okay? Mahinahon kong turan. Ayusin mo lang, Paul. Kapag nalaman ko talaga na niloloko mo ko, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. May pagbabantang sabi pa ni Donna. Doon ko napansin na silosa pala si Donna, Papa Dudut. Pero malinis ang konsensya ko. Wala akong ibang babae, kung lumalabas man ako ay totoo na kaibigan ko ang mga kasama ko. Mahal na mahal ko kasi talaga ng time na yon si Donna, kaya hindi ko siya kayang lokohin. The next day, bago ako umalis ng bahay ay tumawag muna ako kay Donna. Sinabi ko rin sa kanya kung saang bar kami magpupunta ng mga kaibigan ko. Okay naman ang pag-uusap namin at ang sabi pa nga niya ay mag-iingat ako. Kung lasing na raw ako ay huwag na akong mag-drive. Ang sabi ko ay hindi na ako magdadala ng sasakyan kasi for sure ay malalasing ako kasi mag-iinom kami. Pagdating namin sa resto bar ng mga kaibigan ko ay tinawagan ko ulit si Donna para ipaalam sa kanya na nandun na kami at magsisimula na kaming mag-inom. Nakantsawan pa nga ako ng mga kaibigan ko na tama na raw muna ang girlfriend at kami muna. Maayos ako nagpaalam kay Donna na ibibigay ko muna ang gabi na yon sa mga kaibigan ko at pumayag naman siya. Bali 4 kaming lalaki at may isa kaming kasama na babae na matagal na naming kaibigan. Inilagay ko na rin sa bag ko ang cellphone ko at naka-vibrate lamang yon. Inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw sa pag-iinom namin at alam ko na hindi pa kami uuwi kasi saka pa lamang kami magsisimulang mag-enjoy. Aaminin ko na nawala na sa isipan ko ang i-check ang cellphone ko at kasalanan ko yon. Hindi ko alam na marami na palang chat at missed call si Donna sa akin at galit na siya sa mga huling chat niya, Papa Dudut. Hindi na rin ako nag-check ng cellphone kasi alam ko na nagsabi na ako kay Donna na magfo-focus muna ako sa mga kaibigan ko at nag-okay siya doon. Kaya ang akala ko ay okay na kay Donna kahit na hindi ako makapag-update sa kanya. Ang nasa isip ko ay tatawag na lamang ako kay Donna kapag tapos na kami at pauwi na ako. Bandang 3:00 kakaunti na ang tao sa resto bar. Inuubos na lang namin ang isang bote ng hard drink at uuwi na kami. Nasa gitna kami ng pagtatawanan at pagkwekwentuhan ng mga kaibigan ko nang bigla na lang may malakas na bumatok sa akin. Pakiramdam ko ay nagdilim ang paningin ko ng 1 segundo dahil sa lakas ng batok na yon. Ang akala ko ay kung sino ang bumatok sa akin pero nang lumingon ako sa likuran ko ay nagulat ako. Nang makita ko si Donna na nakatayo at nakapamewang pa. Galit na galit ang mukha niya na para bang gusto na niya akong patayin. Nang time na yon, Papa Dudut. Feeling ko ay nawala ang pagkalasing ko nang makita ko si Donna. Akala ko pa nga ay namamalik mata lamang ako kasi lasing na ako ng time na yon. Napatayo ako at sinubukan kong hawakan si Donna pero itinulak niya ako at natumba ako kasi lasing na ako. Hindi nakapagsalita ang mga kasama ko kasi kahit sila ay nagulat sa mga nangyari. Galit na sinabi ni Donna na ang dami na niyang chat at missed call. Pero hindi ako sumagot.
Mas lalo pa siyang nagalit nang makita niya na meron kaming kasamang babae. Ipinaliwanag ko sa kanya na kaibigan namin ang babae na yon at wala siyang dapat na ikaselos. Umalis na rin si Donna matapos nun. Bro, yun ba yung girlfriend mo? Parang hindi yata tama ang ginawa niya, sabi ng isa kong kaibigan. Kasalanan ko naman, ang dami na pala niyang chat pero hindi ko siya nireplyan. Turan ko. Hindi ba nagpaalam ka na sa kanya kanina? So alam niya kung anong ginagawa mo. Gusto ba niya na habang nagiinom ka ay magka-chat pa rin kayo? Kung ganun palang gusto niya dapat ay sumama na siya sa atin. Sabi naman ng kaibigan naming babae. Hayaan niyo na. Ngayon lang naman yun nangyari. Nag-worry lang siguro siya sa akin pagtatanggol ko kay Donna. Bro, hindi siya mukhang nag-aalala sa'yo. Mukha siyang galit eh. Mag-isip ka na, Paul. Kahit ngayon lang yan nangyari, pwede pa yang maulit. Wika ng isa ko pang kaibigan. Tinawanan ko lamang sila at sinabi ko na hindi masakit ang pagbatok ni Donna. Iginit ko na ako ang may kasalanan at napush ko si Donna kaya sumugod ito roon. Pero sa totoo lang, napahiya ko. May ibang tao pa rin kasi sa resto bar na nakakita sa nangyari. Umuwi na kami ng mga kaibigan ko at natulog na ako nang makarating ako sa bahay. Pagkagising ko ng bandang hapon ay wala akong natanggap na chat kay Donna. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi niya sinasagot. Nagchat ako sa kanya at nagsorry ako pero sinisin niya lamang at hindi siya nagre-reply. Hanggang sa blinak na niya ako papadudot. Doon na ako kinabahan kasi baka makipag-break na siya sa akin. Kasi kahit ang number niya ay hindi ko na makontak. Kahit nahihilo pa ako at may hangover ay nag-decide akong puntahan si Donna sa bahay nila papadudot. Yun na lang kasi ang paraan para makausap ko siya. Ayokong mawala si Donna sa akin ng panahon na yon. Mahal na mahal ko pa siya. At alam ko na hindi ko kakayanin kapag nag-break kami. Lalo na at feeling ko ay ako ang may kasalanan kung bakit siya naggalit sa akin. Pagdating ko sa bahay ni Donna ay alam ko kaagad na alam ni Elmar ang nangyari dahil nakasimangot siya nang makita ko. Kuya, nandito po ba si Donna? Gusto ko sana siyang makausap, ang sabi ko. Nasa kwarto niya. Hindi ba nag-usap na tayo, Paul? Ang sabi ko, ayoko nang sasaktan mo ang kapatid ko. Turan pa ni Elmar. Hindi ko naman siya sinaktan, kuya. Hindi lang kami nagpagkaintindihan. Maliit na tampuhan lang, paliwanag ko. Ayusin mo to, ayokong may nagpapaiyak sa kapatid ko. Ang sabi ni Elmar at pumunta siya sa kwarto ni Donna. Oo kuya, kailangan ko lang talaga makausap si Donna. Please, baka pwede mo siyang pakiusapan na mag-usap kami ngayon. Pakiusap ko pa kay Elmar. Pumayag si Elmar sa pakiusap ko. Pinuntahan niya si Donna sa kwarto at nang bumalik si Elmar ay sinabi niya na pumasok na ako sa kwarto ni Donna at ayusin ko raw. Kapag daw pinaiyak ko si Donna sa oras na yon ay lalabas ako ng bahay nila na puno ng pasa. Natakot ako sa mga sinabi niya kaya napadasal ako habang naglalakad. Papunta kay Donna na sana'y maayos ko ang problema naming dalawa. Pagpasok ko sa kwarto ni Donna ay nakahiga siya sa kama. Nilapitan ko siya at ibinigay ko sa kanya ang isang box ng donut na paborito niya. Hindi niya yon pinansin at aniya ay hindi ko siya makukuha sa ganon. Nagsorry ako sa kanya at inamin ko na kasalanan ko ang lahat kasi hindi ko chinek ang phone ko. Hindi ko na sinabi na kaya hindi ko na chinek ang phone ko ay dahil nagpaalam ako sa kanya na mag-iinom na kami. Nangako rin ako kay Donna na hindi ko na yon uulitin. Kapag inulit mo pa yan, hindi na kita mapapatawad. Makikipag-break na ako sa iyo. Narinig mo ba, Paul? May inis rin na sabi ni Donna. Promise. Hindi na talaga. I learned my lesson. Please patawarin mo na ako.
Kulang na lang ay halikan ko sa paa si Donna para mapatawad niya ako. Okay, apology accepted, ang sabi pa ni Donna. Napakasaya ko kasi okay na kami ni Donna, Papa Dudut. Ibig sabihin ay hindi ako mabubugbog ni Elmar. Naisip ko na kailangan kong bumawi kay Donna kaya inaya ko siyang lumabas kami at kumain. Sabi ko, libre ko. Nagpunta kami ni Donna sa Tagaytay at pumunta kami sa isang kilalang kainan doon. Medyo traffic kaya inabot na kami ng gabi kaya naging dinner na, ang merienda lang sana. Ang buong akala ko ay okay na ang lahat, Papa Dudut. Naging sweet na ulit si Donna sa akin at medyo malapit kami noon sa may entrance ng restaurant. Ako ang nakaharap sa entrance at nakatalikod si Donna doon. May ugali kasi ako na kapag may pumapasok na tao sa restaurant ay hindi ko naiiwasan na mapatingin sa entrance ng mabilis. Maya-maya ay lumingon si Donna nang makita niya akong tumingin sa may entrance nang may pumasok doon na isang babae. Doon na naggalit si Donna. Pinagbintangan niya ako na may gusto ako doon sa babae. Ani, baka raw gusto ko pang lapitan. Aalis na lang daw sana siya at baka nahihiya akong gawin yon kasi nandun siya. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ko lang talaga mapigilan na mapatingin sa entrance kapag may pumapasok na tao. Nagsuggest ako na magpalit na lamang kami ng upuan. Kapapatawad ko pa lang sa iyo kanina tapos gumagawa ka na naman ng kagaguhan ha. Galit na sabi pa ni Donna. Mali ka naman ang iniisip eh. Sorry na. Hindi na ako titingin sa mga pumapasok. Kumain na tayo, ang sabi ko. Ako ang kasama mo pero tumitingin ka pa sa iba. Napakagaling mo talaga, Paul. Turan pa ni Donna. Magsasalita pa sana ako para magpaliwanag pero nagulat ako nang biglang kunin ni Donna ang maliit na mangkok na may laman na mainit na sabaw. Isinaboy niya yon sa akin at napasigaw ako sa sobrang sakit. Napaso ang katawan, braso at kamay ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Donna sa akin kahit paggaano siya kagalit sa akin. Wala akong nakitang awa o yung reaksyon na nabigla siya sa mukha niya. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin. May isang waiter na lumapit sa amin para tanungin kung okay lang ba ako. Kahit na wala naman sigurong magiging okay kapag tinapunan ng mainit na sabaw. Ang sabi ko ay okay lang ako at natapunan ko ang sarili ko ng sabaw. Ayokong ipahamak si Donna ng time na yon. Nagaya na si Donna na umuwi at habang nagmamaneho ako ay sobrang hapdina ng katawan at braso ko. Yun kasi ang talagang napuruhan, Papa Dudut. Hinintay ko mag-sorry si Donna sa akin pero naihatid ko na siya sa kanila ay wala siyang imik. Nang pababa na siya ng sasakyan ay sinabi niya sa akin na magpasalamat ako kasi yun lang ang inabot ko sa kanya. Huwag din daw akong mag-alala kasi hindi siya magsusumbong sa kuya niya dahil naaawa siya sa akin sa pwedeng gawin ng kuya niya sa akin. Ang ending parang ako patuloy ang nagkaroon ng utang na loob sa kanya. That time ay hindi ko pa masabi na may mali na sa ginagawa ni Donna. Ang nasa utak ko ay nagselos lamang siya. Kaya niya ako nasaktan sa pangalawang pagkakataon. Ibig sabihin lang noon ay mahal niya ako, ganon ang nasa utak ko. Pag uwi ko sa bahay ay gising pa si Mama at Papa, nanonood sila ng TV sa may sala. Pinilit kong itago sa kanila ang paso sa braso at kamay ko. Pero nakita yun ni Mama at tinanong niya ako kung napaano yon. Nagsinungaling ako at ang sabi ko ay natapunan ko ang sarili ko ng mainit na sabaw noong kumain kami sa labas ni Donna. Pagpasok ko sa kwarto ko ay nagchat si Donna sa akin at doon na siya humingi ng sorry. Nabigla lang daw siya sa mga nangyari at dala lamang yon ng selos niya. Ang dali niya akong paamuin ng panahon na yon, Papa Dudut. Isang sorry lang niya ay parang nakalimutan ko na ang mga nangyari. Humingi rin ako ng sorry sa kanya at nangako ako na hindi na yon mauulit pa. Sa mga sumunod na ilang buwan ay naging okay naman kami ni Donna, Papa Dudut.
Naging cautious na kasi ako sa mga kilos ko at sinisiguro ko na hindi ko siya mabibigyan ng dahilan para magselos at magalit. Yun ang mga bagay na iniiwasan ko kasi natatakot ako na baka masaktan na naman ako ni Donna sa sobrang galit niya sa akin. Kaya lang kahit na anong gawin ko pala ay mahahanapan pa rin ni Donna ng reason para magselos siya. Kapag hindi agad nakaka-reply sa chat niya o hindi ko nasasagot ang tawag niya ay pinag-iisipan niya agad ako ng kung ano-ano. Kagaya ng baka kausap ko raw ang babae ko o kaya ay may kasama akong ibang babae. Sa totoo lang, wala akong ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko kayang lokohin si Donna dahil mahal na mahal ko siya. Hanggang sa nag-decide si Donna na mag-live-in na kami. Kumuha na raw kami ng isang apartment at doon na kami titira para mabantayan niya ako para raw hindi na ako makapang babae pa. Nagdalawang isip ako sa gustong mangyari ni Donna kasi nangako ako sa sarili ko na aalis lamang ako sa bahay namin kapag may asawa na ako. Kasi gusto ko na habang hindi pa ako kasal ay kasama ko ang pamilya ko. Pero dahil sa yon ang gusto ni Donna ay pumayag na lamang ako, Papa Dudut. Inisip ko na lamang na baka ngayon na ang solusyon para hindi na magselos si Donna at mapatunayan ko sa kanya na faithful ako sa kanya. Ipinalam ko yon sa parents ko at hindi ko sinabi na magsasama kami ni Donna sa isang apartment. Sabi ko ay kailangan ko ng place na malapit sa trabaho ko kasi kahit may sasakyan ako ay nalilate pa rin ako. Pumayag naman sila sa dahilan ko, Papa Dudut. Basta mag-iingat daw ako palagi at huwag kong kakalimutan na bumisita sa bahay every weekend kasi alam nila na kapag ganung araw ay wala akong pasok sa trabaho. Naghanap na kami ni Donna ng apartment at ang gusto niya ay malapit sa trabaho niya. Ang suggestion ko ay yung nasa gitna sana ng workplace namin. Pero mas gusto niya yung malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Pumayag ulit ako para hindi na siya maggalit. May isang kwarto ang apartment na kinuha namin. Wala kami naging problema sa mga gawaing bahay kasi wala akong masasabi kay Donna pagdating sa ganong bagay. Kahit sa pagluluto ay siya rin ang gumagawa. Ang gusto lang niya ay ako ang maghuhugas ng pinagkainan namin. Ayaw niya kasing gawin yon at kahit yun na lang daw ang ambag ko sa mga gawaing bahay. Kahit ayaw ko rin na maghugas ng pinagkainan kasi hindi ko yon ginagawa sa bahay namin, ay pumayag na lamang ako. Pero dahil sa sipag ni Donna sa mga gawaing bahay, naisip ko na wife material siya. Siya ang klase ng babae na pinapakasalan at napakaswerte ng lalaki na magiging asawa niya. Ganon ang tingin ko sa kanya dati. Sa madaling salita ay naging sunod-sunuran ako kay Donna sa lahat ng mga gusto niyang mangyari sa takot ko na maggalit siya. Ang paniniwala ko noon. Dahil ako ang lalaki ay ako ang dapat na magpakumbaba. Sa unang buwan namin ni Donna ay okay naman ang lahat. Wala kami naging problema maliban sa pagiging selosa niya. Gaya ng sinabi ko kahit na anong gawin ko ay napagdududahan niya. Isa pa sa pinagbabawal niya sa akin simula nang magsama na kami sa iisang bubong ay ang madalas na pagsama ko sa mga kaibigan ko. Hindi niya raw yon gusto. Dahil baka kung ano ang ginagawa ko. Ang nangyari tuloy, nanibago ang mga kaibigan ko sa akin. Kasi dati ay ang dali nila akong ayain. Pero dumating ako sa point na kinailangan kong magsinungaling sa kanila at magdahilan kapag hindi ako pinapayagan ni Donna na lumabas kasama ang mga friends ko. Papa Dudut, syempre iniisip ko rin ang nararamdaman ng mga kaibigan ko at alam ko na kailangan kong bumawi sa kanila. May isang beses na nag-aya ang isa kong kaibigan sa birthday niya. Sa bahay na lang daw nila para payagan ako ni Donna. Pero naisip ko na kahit na ganoon ay hindi pa rin papayag si Donna kaya nag-decide ako na magsinungaling kay Donna para maka-attend ako sa birthday ng kaibigan ko na yon.
Nagpaalam ako kay Donna na uuwi muna ako sa amin dahil naglalambing si mama kasi matagal na akong hindi nakakauwi sa amin. Pinayagan ako ni Donna at ang sabi niya ay umuwi rin ako the next day. Confident ako na hindi matutuklasan ni Donna ang pagsisinungaling ko na yon. Habang nandun ako sa inuman ay panayang chat ko kay Donna at nagkunwari ako na nasa bahay namin ako. Bandang 11:00 ng gabi ay nagchat ako sa kanya. Natutulog na ako para hindi na niya ako maabala. Pero kinabahan ako. Kasi nag-request siya ng video call. Hindi ko yun sinagot kasi malalaman niyang wala ako sa bahay namin, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay pinatay ko na ang cellphone ko para hindi na ako matawagan ni Donna. Doon na ako natulog sa bahay ng kaibigan ko bandang 10:00 ng umaga ako umalis kasi hulas na ako noon. Siniguro ko na hindi ako amoy alak at hindi malalaman ni Donna na galing ako sa inuman. Pagdating ko sa apartment ay masama ang tingin ni Donna sa akin. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko sinagot ang video call niya. At nang tinawagan niya ako ay naka-offline ako. Kahit ang number ko ay hindi niya makontak. Sinabi ko na nalobot ang phone ko kaya chinarge ko muna habang naka-off. Doon na sinabi ni Donna na tumawag siya sa nanay ko at nalaman niya na wala ako sa bahay. Nasaan ka kagabi, Paul? Magsabi ka ng totoo. Pasigaw na tanong pa ni Donna. Sorry, ang totoo ay nagiinuman kami ng mga kaibigan ko kasi birthday niya. Hindi ko na sinabi sa iyo ang totoo kasi baka hindi mo ko payagan. Donna, ang tagal ko nang hindi nakakasama ang mga kaibigan ko. Nagtatampo na sila sa akin, paliwanag ko. At sa tingin mo, hindi ako nagtatampo sa pagsisinungaling mo sa akin? Hindi lang ako nagtatampo, galit ako. Bulyaw pa ni Donna. Nagsimula na namang manakit si Donna, Papa Dudut. Pinagsasampal niya ako, sinabunutan niya ako at sa sobrang galit niya ay 2 beses niya akong inuntog sa may pinto na gawa sa makapal na uri ng kahoy. Talagang nagdilim ang paningin ko. Mabuti at hindi pumutok ang ulo ko, kung hindi baka kung ano pang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng bukol at pasa sa noo ko. Kahit nasaktan na naman ako ni Donna ay wala akong ibang sinisi kundi ang sisihin ng sarili ko. Aminado ako na nagsinungaling ako kaya iyon ang nangyari sa akin. Yun nga lang, pumasok ako sa trabaho na may bukol sa noo. Kapag may nagtatanong sa akin ay sinasabi ko na naaksidente ako at nauntog. Hindi rin muna ako nagpakita sa pamilya ko kasi tatanungin din nila ako kung bakit meron akong bukol. Hanggang sa naging sunod-sunod na lamang ang pananakit ni Donna sa akin. May mga maliliit na bagay at misunderstanding kami na pwede sanang pag-usapan. Pero mas pinipili ni Donna ang manakit. Kung minsan ay kinakagat niya ako sa braso at talagang bumabaon ang ngipin niya sa balat ko. Nagtitiis ako kasi mahal na mahal ko si Donna, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na deserve ko ang masaktan. Kasi kasalanan ko naman kaya gano'n na rin ang pumapasok sa isip ko. Iniisip ko na kapag pinagbutihan ko ay hindi na niya ako sasaktan. Ewan ko. Sobrang bulag ako sa pagmamahal ko noon sa kanya at hindi ko nakikita na mali ang ginagawa niya sa akin sa tuwing nagagalit siya. Sa kabila ng mga pananakit ni Donna sa akin, ay never na pumasok sa isip ko ang gumanti ng pananakit sa kanya. Mahal ko siya at hindi ko yon kayang gawin sa babaeng mahal ko, Papa Dudut. Palagi kong inaalala ang sinabi sa akin ng tatay ko na hindi sagot ang pananakit sa pagresolba ng mga problema. Pero syempre may awa pa rin akong nararamdaman para sa sarili ko. Ginagawa ko kasi ang lahat para hindi magselos at magalit si Donna. Pero ibang nangyayari. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ako mabuting boyfriend kay Donna at kulang pa ang mga ginagawa ko. Hanggang sa dumating ang birthday ng nanay ko. Syempre hindi pwedeng wala kami roon ni Donna. Nagsuot na lamang ako ng long sleeves para may tago ko ang mga peklat ng kagat ni Donna
sa magkabila kong braso. Kakatapos lang namin na mag-dinner at kumain na kami ng dessert habang nagkwekwentuhan. Ipinakita ko sa pamilya ko na okay kami ni Donna at hindi pa rin nila alam ng time na yon na magkasama kami sa isang apartment. In-explain ko yun kay Donna kaya hindi rin niya binabanggit sa family ko na magkasama kami sa isang bubong papadudot. Maya-maya ay tinaas ni Donna ang isa niyang kamay para mag-stretch. Ang akala ko ay sasaktan niya ako kaya napapikit ako at medyo lumayo sa kanya. Hindi naman pala at nagkamali lamang ako. Pakiramdam ko kasi, kapag itataas niya ang kamay niya ay hahampasin o sasampalin niya ako. Kaya parang nagkaroon ako ng trauma sa ganon papadudot. Hindi ko na malaya na nakita pala ni Mama ang reaksyon ko na yon sa simpleng pagtaas ng kamay ni Donna. Kaya tinawag ako ni Mama at aniya ay gusto niya akong kausapin ng kami lang. Dinala niya ako sa kwarto nila ni Papa at doon kami nag-usap. Paul, umamin ka nga sa akin. Sinasaktan ka ba ni Donna? Diretsyong tanong ni Mama sa akin. Sinasaktan? Bakit naman po ako sasaktan ni Donna? Ang natatawa kong turan. Nakita kong reaksyon mo kanina nang itaas ni Donna ang kamay niya. Parang akala mo isasaktan ka niya. Hindi normal ang ganon, anak, ang sabi pa ni Mama. Ma, hindi po ako sinasaktan ni Donna, okay? Huwag niyo pong bigyan ng meaning ang reaksyon ko na yon. Mabait po si Donna. Kahit nga langaw nga hindi niya kayang pumatay. Manakit pa kaya? Wika ko. Sigurado ka ba, Paul? Ayoko na nagsisinungaling ka, ha? Ang sabi ni Mama. Kahit kailan, hindi ako magsisinungaling sa iyo, Mama. Tugon ko naman na sinundan ko ng ngiti. Pinagtakpan ko pa rin si Donna ng time na yon, papadudot. Nahihiya na rin kasi akong umamin kay Mama sa totoong nangyayari sa akin kahit ang totoo ay gusto ko nang umiyak ng moment na kinakausap ako ng nanay ko. Totoo nga na malakas makiramdam ang isang ina lalo na at kung anak niya ang involved. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Donna at nagpatuloy pa rin ang pagsiselos at pananakit niya sa akin. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung huling beses na nakaranas ako ng pang-aabuso. Nasa apartment ako noon, tumawag si Mama sa akin at nang magbabay na si Mama sa akin sa phone ay nag-I love you ako sa kanya. Narinig yon ni Donna at inakusahan niya ako na ibang babae ang kausap ko. Pinakita ko sa kanya ang call log sa phone ko para maniwala siya. Pero pinagbintangan niya ako na dinilit ko na yung call log ng babae na kausap ko. Galit na umalis si Donna dahil kumbinsido talaga siya na meron akong ibang babae at yon ang babaeng kausap ko. Kahit ang totoo ay nanay ko ang kausap ko. Gabi nang bumalik sa apartment si Donna at kasama niya si Elmar. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Papadudot. Binugbog ako ni Elmar dahil sa niloloko ko raw si Donna. Halos hindi na ako makatayo sa pangbubugbog ni Elmar. Mabuti na lamang at nakatakbo ako ng banyo at doon ako nagkulong. Sumigaw pa si Elmar na humanda ako kapag lumabas ako doon dahil hindi pa siya tapos sa akin. Mabuti na lamang at nadala ko ang cellphone ko sa pagtatago ko sa banyo at tinawagan ko kaagad ang nanay ko. Sinabi ko sa kanyang nangyayari habang umiiyak ako. Humingi ako ng tulong sa kanya at mabilis naman na dumating si Mama kasama si Papa at ang isa kong kapatid sa apartment. Wala na si Donna at si Elmar nang dumating sila. Awang-awa silang lahat sa akin nang aminin ko sa kanila ang mga nangyari sa akin sa kamay ni Donna at hindi sila makapaniwala na hinayaan kong gawin yon ni Donna sa akin, papadudot. Ang gusto pa nga ng pamilya ko ay magsampa kami ng kaso kay Donna at Elmar pero pinigilan ko sila. Ang sabi ko ay hindi ko kayang makulong si Donna at okay na ako na nagising na ako at nakawala na ako sa relasyon namin ni Donna kahit may parte pa rin ng puso ko na mahal ko siya. Pinigilan ko ang sarili ko na makipag-ayos kay Donna kahit mahal ko pa siya. Mabuti na lang at nandun ang pamilya ko lalo na si Mama para kausapin ako.
na hindi ko deserve ang babaeng kagaya ni Donna. Isa rin sa nakatulong sa akin para makapag-move on ay hindi ako sinisi ng pamilya ko sa nangyari sa akin. Pwede naman kasi nilang sabihin sa akin na bakit ko hinayaan na mangyari yon o kaya ay bakit masyado akong nagpailalim kay Donna. Ako ang lalaki. Wala akong narinig na ganon sa kanila, Papa Dudut. Simula na mangyari yon ay hindi na ako nakarinig ng kung anong balita kay Donna. Ang totoo ay pwede ko naman silang kasuhan ni Elmar dahil matibay ang ebidensya ko laban sa kanila. Pero mas pinili ko na lamang ang manahimik. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang karma na pwedeng mangyari sa kanila. Basta okay na ako na makamove on sa nangyari at alam ko sa sarili ko na wala akong ginawa para gumanti kay Donna sa kahit na anong paraan. May mga mali rin ako at hindi naman ako perpekto kagaya ng pagsisinungaling ko kay Donna noong birthday ng kaibigan ko na hindi ko deserve ang saktan. Walang kahit na sino ang may karapatan na manakit ng ibang tao lalo na kung pisikal. Until now ay may trauma pa rin ako sa mga naranasan ko sa aking ex-girlfriend, Papa Dudut. Natakot na rin akong pumasok muli sa isang relationship kaya ang ginawa ko ay nag-focus ako sa sarili ko at sa aking healing. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na may isang babaeng darating sa buhay ko na mamahalin ko at mamahalin ako ng tama, yung walang sakitan at walang pang-aabuso. Lubos na gumagalang, Paul. Ang isang pang-aabuso sa kahit na anong paraan, pisikal, emosyonal o mental, ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap at hindi dapat tinotolerate. Aminin man natin o hindi ay hindi lamang mga babae ang nakakaranas ng ganitong pang-aabuso. Minsan pa nga ay may mga tao na ginagawang katatawanan ang mga lalaking nakakaranas ng pananakit mula sa isang babae dahil sa dahilan na siya ay lalaki. Walang nakakatawa sa isang tao na inaabuso. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ay humingi ka ng tulong sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi porket lalaki ka ay magtitiis ka na lamang dahil ang dinidikta ng ibang tao ay dapat maging matapang ka. At alisin mo na ang sarili mo sa sitwasyon na ganito, lalo na kung paulit-ulit na ang pananakit sa iyo. At the end of the day, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo lamang, kaya tatagan mo ang iyong loob. Tiwala at respeto ang madalas na pundasyon para tumibay ang isang relasyon. Hindi ito pwedeng mawala sa dalawang tao na magkarelasyon. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo para maiwasan ang tuksong paulit-ulit na lumalapit sa iyo? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kaistorya nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi niya alam na sumulat ako sa inyo at wala rin siyang ideya tungkol sa kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Mas lalong hindi niya pwedeng malaman to kasi basta malalaman niyo po mamaya. 34 years old na nga pala ako at nagtatrabaho bilang loan processor sa isang kumpanya dito sa Marikina. Papadudo teenager pa lamang ako ay may pagka-chick boy na talaga ako. Pero hindi ko kasalanan yun ha. Kasi sila ang humahabol sa akin at hindi ako. Ang ibig kong sabihin ay madalas na mga babae ang lumalapit, humahabol o gumagawa ng paraan para mapansin ko sila kahit pa may karelasyon na akong iba. At bilang mabait naman ako ay may mga oras na binibigyan ko sila ng pansin kahit pa may girlfriend na ako. Mula high school hanggang college, ilang beses lang talaga akong naging seryoso sa relasyon. Not until nakilala at naging girlfriend ko si Patricia. Papadudot naging girlfriend ko si Patricia 2 buwan bago ang college graduation.
Nang sagutin niya ang panliligaw ko ay sobrang saya ko talaga noon. Iba yung naramdaman ko kumpara sa mga pagsagot na ginawa sa akin ng mga naging ex-girlfriend ko. Nakakahiyamang aminin pero medyo naluha pa ako noon. 4 na buwan ko rin kasing niligawan si Patricia. At akala ko ay babasa din niya na ako kasi talaga namang nahirapan ako sa panliligaw sa kanya. Ramdam ko na gusto niya ako kaya lang ay priority niya ang pag-aaral. Academic scholar kasi siya at running for cum laude. Kaya sobrang bihira ko siyang makasama sa isang date. Pero pinakita ko pa rin sa kanya na willing ako maghintay, Papa Dudut. Kahit kabado na ako noon kasi may iba pang nanliligaw sa kanya na may itsura din tapos ay matalino pa kagaya niya. Sinabi ko sa sarili ko na bahala na. Basta ang mahalaga ay maipakita ko kay Patricia na seryoso ako sa kanya. At nang maging girlfriend ko siya, nangako pa ako sa sarili ko na titigilan ko na ang pagiging chick boy ko. Pero hindi pala iyon ganon kadaling gawin. Lalo na nga kung yung mga babae na ang lumalapit sa akin. Papadudot, nakilala ko naman si Wilma sa isang resto bar kung saan kami dating gumigimik ng pinsan ko. Naramdaman ko kaagad na type niya ako dahil iba na ang mga tingin niya sa akin. Mula sa table nila ng mga kasama niya hanggang sa ayun na nga, nagkaroon ng tuksuhan yung mga kasama namin hanggang sa magkapalitan na kami ng pangalan at number ni Wilma. Nung una pa lang ay sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako at ayos lang daw yon sa kanya. Kasi sobrang type niya raw talaga ako. At nagtuloy-tuloy na nga ang bawal naming relasyon. Ang relasyon na hindi ko inaasahang mapuputol ng dahil sa isang aksidente. Nagising na lamang ako na nasa ospital at si Patricia ay nakaupo sa may tabi kung saan ako nakahiga. Naiyak siya nang makita niyang sa wakas ay nagising na ako. Naaksidente ka, sweetie. May bumanggang van sa kotse na dinadrive mo. Malaki ang naging damage sa kotse mo pero stable na raw ang lagay mo, ang sabi ng doktor. Kaya lang halos 2 araw ka nang walang malay. Akala ko nga hindi ka na magigising. Pagkukwento ni Patricia, nang tanungin ko siya kung ano nga ba ang mga nangyari. Kaya palang sakit ng buong katawan ko at may mga sugat ako dito sa braso ko. Wika ko. Hindi mo rin ba natatandaan kung saan ka papunta dapat sa gabi na yon? Huling chat mo kasi sa akin papunta ka sa bahay ng pinsan mo. Pero nang dumalaw siya dito ang sabi niya, hindi naman daw kayo magkikita. Saka parang papunta ka ng Makati ng oras na yon, ang sabi pa ni Patricia. Makati? Medyo kinakabahan na wika ko. Oo, doon ka kasi banda na aksidente pero hindi ko alam kung anong ginagawa mo doon o kung bakit ka nandun. Tugon niya. Baka kasi nakansel yung lakad namin ng pinsan ko kaya iba na lang ang pinuntahan ko. Hindi ko rin talaga matandaan, sweetie. Sumasakit lang ang ulo ko kapag inaalala ko. Pagdadahilan ko pa sa kanya. Huwag mo na lang isipin, sweetie, ang mahalaga. Okay ka na talaga ngayon. Gising ka na saka sigurado na ako magiging maayos na ang lagay mo. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kahit sinabi ng doktor na maayos na ang lagay mo at hintayin ka na lang naming magising. Hindi pa rin ako mapakali. Palagi pa rin akong naiiyak kasi pakiramdam ko anytime pwede kang mawala sa akin. Pag-iyak ng girlfriend ko. Sweetie, sorry ha. Wika ko. Bakit ka naman nagsosorry? Tanong niya. Wala lang, pakiramdam ko kasi ang laki ng kasalanan ko. Napagod at napuyat ka nang dahil sa nangyari sa akin. Tugon ko. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman ginustong maaksidente ka. Kaya huwag kang magsorry.
Basta magpalakas ka para makapag-date na ulit tayo, sweetie. Wika ng girlfriend ko. Papadudot, nung una ay wala talaga akong matandaan kung saan ba ako pupunta ng gabing maaksidente ako. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang ulo ko, pero nang sabihin ni Patricia na nasa Makati ako noon ay alam ko na kaagad na si Wilma ang dapat kong pupuntahan kasi taga doon siya. At nang dalawin ako ni Jonathan ay sinabi niya sa akin na nag-text daw ako sa kanya na papunta nga ako noon sa place ni Wilma. Mabuti na lang daw at nasira din ang cellphone ko noong maaksidente ako. Kung hindi, baka nabasa raw ni Patricia ang mga chat o text message namin ni Wilma. Nalaman na raw sana ni Patricia ang tungkol sa ibang babae ko. Nalaman ko rin, Papadudot, na grabe pala ang pag-aalala at pag-aalaga na ginawa sa akin ni Patricia. Halos hindi na raw siya kumakain o natutulog para lang mabantayan ako. Iyak daw ng iyak si Patricia kasi akala niya ay hindi na ako magigising pa. Akala din daw ng parents ko ay hindi na ako makakaligtas sa aksidente na yon. Kasi grabe raw ang pagkakabangga ng malaking van sa kotse ko. Yuping-yupi daw yon at himala na raw talaga na nakaligtas pa ako. Nang dahil doon ay isang desisyon ang ginawa ko para sa sarili ko, Papadudot. Nang ma-discharge ako sa ospital ay sinabi ko sa sarili ko na itatama ko na ang lahat ng maling ginawa ko. Kasama na nga doon yung maling relasyon namin ni Wilma. Pinuntahan ko siya sa place niya at nagwo-worry pa niya akong niyakap. Nabalitaan niya raw sa pinsan ko ang nangyari sa akin. Hindi niya naman daw ako madalaw kasi alam niya na nandun si Patricia at ayaw niya ng gulo. Sinabi ko na okay na rin na hindi niya ako pinuntahan kasi ayaw ko talagang malaman ni Patricia ang tungkol sa kanya. Doon ko na rin sinabi sa kanya na kailangan na naming tapusin ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa, Papadudot. Ayaw niyang pumayag pagkatapos kong sabihin yon sa kanya. Hindi naman daw siya nanggugulo sa relasyon namin. Okay nga lang daw sa kanya na tinatago ko siya. Kaya hindi ko raw kailangang tapusin ang lahat sa amin. Kontento na raw siya sa pagiging pangalawang babae sa buhay ko. Pero sobrang nakokonsensya na kasi ako. Pakiramdam ko ay karma yung nangyaring aksidente sa akin. Karma sa panluloko na ginawa ko sa girlfriend ko na si Patricia. Kaya kahit na ayaw niya ay wala siyang nagawa nang tuluyan na akong makipaghiwalay sa kanya, Papadudot. Grabe, ang lagkit ng tingin sa'yo pare ah. Pang-asar ng katrabaho kong si Jonathan. Ha, sinong tinutukoy mo? Kunwari tanong ko. Kunwari pa to. Alam mo naman kung sinong tinutukoy ko. Walang iba kung hindi yung bagong office mate nating si Gloria. Obvious naman na nagpapakit siya sa'yo. Tugon niya. Ayan ka na naman, Jonathan eh. Lahat na lang ng kaopisina nating babae dito binibigyan mo ng mali siya. Kapag lumalapit sa akin, wika ko. O hindi naman masyado. Yung iba lang na alam kong type ka kasi panayang lapit at kausap sa'yo. Pero iba yung si Gloria ha. Nakita ko na may paghaplos pa siya sa braso mo at sa balikat mo habang kausap ka niya kanina. Wika naman niya. Nagpapasalamat lang siya kasi tinulungan ko siya sa report na kailangan niyang tapusin kagabi. Paliwanag ko naman. Pare, lalaki ako at alam ko kapag may gusto sa akin ng isang babae. Ramdam ko rin kapag may gusto sila sa kaibigan ko. Kaya sigurado ako, Daryl, type ka ni Gloria. Pang-aasar pa ni Jonathan. Kahit tama o mali man yung sinasabi mo, wala rin naman akong pakialam, Jonathan, ang sabi ko. Hindi nga. Hindi mo type si Gloria? Tanong pa niya. Maganda siya, sexy, pero hindi ko papatulan yon. At hindi ko papatulan kahit na sino pang babae na magpapapansin sa akin. Loyal na ako sa girlfriend ko, kaya wag mo na akong pag-isipan pa ng ganyan. Tugon ko naman. Wow, nagbago na talaga ang kaibigan ko. Sana lang talaga, hindi ka na bumalik sa dati. Sabi ni Jonathan. Hindi na kasi marami akong na-realize mula nung maaksidente ako. Kasama na doon yung dapat ay hindi ko sinasaktan si Patricia.
kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Tugon ko naman. Papa Dudut, pagkatapos kong hiwalayan si Wilma ay nag-focus na ako sa relasyon namin ni Patricia. Bumawi talaga ako sa kanya. Madalas ko siyang niyayayang mag-date kami sa amusement park, restaurant, movie house at kung saan pa. Pumupunta rin ako sa bahay nila para mag-dinner kasama ang family niya. Noong kami pa kasi ni Wilma ay madalas akong niyayaya ni Patricia na mag-dinner sa kanila kasi nami-miss na raw ako kakwentuhan ng parents niya. Pero palagi akong nagdadahilan. Kaya naman bumawi rin talaga ako ng pakikipag-bonding sa family niya. Minsan nga ay nagtataka na si Patricia kasi bakit daw parang ang sweet ko masyado sa kanya. Sinabi ko naman na gusto ko lang bumawi kasi naging busy ako noong mga nakaraang buwan sa trabaho. Kahit na ang totoo, sa ibang babae ako naging busy kaya napabayaan ko na ang relasyon namin noon. Papa Dudut, bago pa lang si Gloria sa opisina namin pero ramdam ko na kaagad ang malagkit na mga tingin niya sa akin. Kapag kinakausap niya ako ay may paghaplos pa nga siya madalas sa braso ko. Pero sa ibang kaopisina namin ay hindi niya naman ginagawa yon. Pero hindi ko rin yon pinansin at pinilit ko rin na hindi binigyan ng mali siya. Lalo na noong malaman ko na may asawa at 2 anak na pala siya. Isa pa'y wala na sa isipan ko noon ang lokohin pa ang girlfriend kong si Patricia. Gusto ko nang tanggalin sa sarili ko ang pagiging chick boy ko. Pero minsan talaga ay nasusubok ng panahon ang katatagan ng loyalty naming mga lalaki, Papa Dudut. Daryl Coffee, kinuha kita sa vending machine sa pantry. Ang wika ni Gloria nang makalapit sa akin. Uy Gloria, thank you ha. Nag-overtime ka rin pala kanina. Wika ko. Oo, ayoko kasing masabon ng sermon ng mga boss natin sa Monday kapag nag-iwan ako ng trabaho ngayon. At ayoko rin na mag-rest day overtime kaya tinapos ko na lahat kanina. Tugon niya. Daming kailangan tapusin Ganito talaga dito sa opisina kapag last week ng buwan. Ang sabi ko. Malakas ang ulan sa labas ng building kaya pareho kaming na-stranded noon at hindi makaalis. Napansin mo ba na ilang beses nagpatay buhay ang ilaw kanina? Tanong niya. Oo, medyo humihina na yata ang generator dito Luma na rin kasi tong building Kita mo nga walang CCTV camera dito sa loob ng opisina. Tugon ko. Alam mo, sa totoo lang nagulat nga ako sa itsura nitong building sa loob. Kasi ang ganda ng itsura sa labas tapos pagdating sa loob parang pwedeng gamiting location sa horror movie. Pagtawa pa niya. Sinabi mo pa. Ewan ko ba naman sa management nitong building? Napaka-kuripot. Mabuti na lang at malakas ang aircon kaya okay pa rin magtrabaho. Wika ko. Tapos, ang lakas pa ng ulan sa labas. Kaya iba rin talaga ang lamig ngayon. Kapag ganito kalamig ang paligid, ibang trabaho yung pumapasok sa isip ko. Medyo maharot na sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ano pa ba? Di trabaho sa kama. Kung kasama ko lang ang asawa ko ngayon, sigurado na bumag kaming nakakulong sa kwarto. Nakakamiss tuloy siya kasi ilang taon na rin siya nagtatrabaho sa abroad. Kayo ba ng girlfriend mo? Mahilig din kayo magkulong sa kwarto? Tanong niya. Sakto lang. Kasama niya kasi yung parents at mga kapatid niya sa bahay nila. Kaya bihira ko lang siyang masolo. Medyo naiilang na sagot ko. Aw, ang lungkot naman nun. Sa gwapo ng mukha at ganda ng katawan mo, parang ang sarap mong paungulin sa kama. Wika pa niya. Actually, yan nga rin ang sabi ng ex-girlfriend ko. Kaya gustong-gusto nila kapag magkasama kami. Sila talaga nagtatrabaho sa kama. Pagbibida ko naman. Sakto pala kasi yan din ang gusto kong gawin ngayon Sa'yo, Daryl. Mapusok na wika niya. Papadudot ng unang malaman ko kay Jonathan na may asawa at anak na pala si Gloria ay nagulat talaga ako kasi hindi yon halata sa kanya.
Ang sexy kasi ng pangangatawan niya na hindi ka babakasan na may dalawa na siyang anak. Maputi rin siya tapos ay matangkad pa. Hindi siya makapal maglagay ng make-up sa muka pero ayos lang. Kasi natural na maganda at makinis ang kanyang muka na may singkiting mga mata, matangos na ilong at manipis na mga labi. Oo, aaminin ko na attracted na talaga ako kay Gloria nung una pa lang, Papa Dudut. Lalo na nung naramdaman ko nga na nagpapakyut siya sa akin. Sadyang pinipigilan ko lang kasi gusto ko na talagang lumayo sa tukso. Gusto ko na maging loyal na boyfriend kay Patricia. Pero sa pag-init ng usapan naming dalawaan na may stranded kami sa opisina, tuluyan din akong bumigay at nagpatalo sa init ng katawan na nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na nga natanggihan pa ang mga halik na yon at tuluyan na nga na may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, medyo luma na ang building kung nasaan ang opisina namin kaya may ibang opisina na wala talagang CCTV camera. Kasama na doon yung opisina kung saan unang beses na may nangyari sa aming dalawa ni Gloria. Actually, mabilis nga lang yon, as in sobrang bilis, pero masasabi ko na nag-enjoy ako kasi nandun ang excitement na kailangan naming bilisan bago pa may sumilip na guard sa opisina. Yun din ang unang pagkakataon na may babae akong nakasiping na may asawa at anak na. At masasabi ko na totoo nga ang naririnig ko na magaling sila pagdating sa romansa. Kaya naman nasundan pa ang pangyayaring yon sa amin ni Gloria, Papa Dudut. Wala kaming relasyon pero palaging may malaswang nangyayari sa aming dalawa. Doon nagsimula na nagsisinungaling na naman ako kay Patricia para lang makasama ko si Gloria. Kung ano-anong dinadahilan ko sa kanya sa tuwing hindi ako makakasipot sa date namin. Siyempre naniniwala naman siya kasi malaki ang tiwala niya sa akin. Pero dumating ulit ang oras na nagpa-realize sa akin na mali talaga ang saktan ko ang babaeng sobra akong minamahal, Papa Dudut. Ang dami naman pagkain dito sa lamesa. Gulat na wika ko nang makapasok ako sa apartment. Surprise ako ni Patricia noon para sa mansari namin na nakalimutan ko. Lahat yan ay paborito mo, roasted chicken, buko salad, meatball, pasta, saka bumili na rin ako ng chocolate cake para kumpleto ng celebration natin ngayon. Sabi naman ni Patricia. Ikaw ba nagluto ng lahat ng yan? Tanong ko. Yung meatball pasta lang, sweetie. Yung iba ay pinadeliver ko lang din kanina kasi naglinis din ako dito sa apartment mo. Ang alikabok na rin kasi. Saka medyo makalat na. Tugon niya. Ibig sabihin ay hindi ka talaga umuwi dun sa bahay ng lola mo? Tanong ko. Oo, sinabi ko lang yung kanina para malaman ko kung natatandaan mo ba kung anong meron sa araw na to. Pero nung naramdaman ko na nakalimutan mong anniversary natin ngayon, kasi nga may rest day overtime kayo sa opisina, dumiretso na ako dito para i-ready tong surprise ko sa'yo. Ay teka, may regalo pala ako sa'yo. Eto oh, buksan mo na tong malit na kahon, sabi pa niya. Kinuha niya mula sa bagang relo na matagal ko nang gustong bilhin. Na-touch talaga ako sa regalo niya at na-guilty na rin kasi nakalimutan ko ang espesyal na araw na yon na para sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Ako ang first boyfriend ni Patricia kaya ako rin ang first niya sa lahat pagdating sa relasyon. Hindi ko nga akalain na papayag siya na may mangyari sa amin ng first anniversary namin. Sobrang hinhin niya kasi tapos ay galing pa sa conservative na pamilya. Pagkatapos noon ay sobrang bihira nang may mangyari sa aming dalawa. Ayos lang naman sa akin kasi nga ay mahal ko siya. Pero lalaki lang din ako na mabilis matukso lalo na kung pakikipagsiping sa kama ang pag-uusapan. Ibang klase naman kasi talaga si Gloria pagdating sa performance, Papa Dudut. Marami ako na experience sa kanya na hindi ko pa naranasan sa ibang babae. Kaya nga kahit alam kong mali at nakukonsensya ako ay binabalik-balikan ko pa rin siya. Hinahayaan ko na maging palipas oras at sarap namin ang isa't isa. Saka andun yung thrill na pamilyadong tao na yung babae na nakakasama ko sa kama
na may asawa siya pero ako yung mas nakakapagpaligaya sa kanya. Pero nang dahil sa surprise dinner na ginawa ni Patricia para sa akin, muli akong inatake ng konsensya ko at nag-decide na baliin na ang maling ginawa ko, Papa Dudut. Gloria, gusto ko sanang tapusin na natin tong ginagawa natin. Wika ko nang magkita kami ni Gloria. Teka, ano ulit yung sinabi mo, Daryl? Gulat na tanong niya. Gusto ko nang itigil natin yung panloloko natin sa asawa mo at sa girlfriend ko. Tugon ko. Bakit? Anong nangyari? At bigla yang pumasok sa isipan mo. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Nagsasawa ka na ba kaagad sa akin? Palagi ko namang ginagalingan ang pagtatrabaho sa kama. Kaya saan ba ako nagkulang? Ano, Daryl? Sunod-sunod na tanong niya. Wala kang kasalanan, Gloria. Mas lalong walang kulang sa'yo. Ang totoo ay nagigilty na kasi ako sa ginagawa natin. Naisip ko na sobrang bait ni Patricia para patuloy ko pa siyang lokohin. Saka ayaw ko ring mawala siya sa akin. Kapag nalaman niya ang tungkol sa ginagawa natin, sigurado ko na hindi niya ako mapapatawad. Gloria, sorry. Alam ko na mali talaga to sa umpisa pa lang. Kaya sorry talaga. Paliwanag ko. Buntis ako. Mahina pero seryosong sabi ni Gloria. Ha? Hindi makapaniwalang saad ko. Ang sabi ko, buntis ako. At syempre ikaw ang ama. Tugon niya. Teka, paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang tanong ko pa. Palagi may nangyayari sa atin dalawa at ni minsan, hindi tayo gumamit ng proteksyon. Alam mo yan, Daryl. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi ko ipapaako sa iyo ang responsibilidad nitong magiging anak natin. Wika niya. Anong ibig mong sabihin, Gloria? Naguguluhang tanong ko. Ayaw mong masira ang relasyon ninyo ni Patricia, hindi ba? Ganon din ako. Ayaw ko masira ang pamilya ko. Kaya sige, pumapayag na ako sa gusto mong mangyari na tapusin ang lahat sa atin dalawa. Kalimutan na natin kung ano man ang namamagitan sa atin. At kalimutan mo na rin ang tungkol sa sinabi ko sa magiging anak natin. Kasi lalaki siya na ang asawa ko ang kikilalanin niyang totoong tatay niya. Seryosong tugon ni Gloria. Papadudot mula nang maramdaman kong si Patricia, ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay at maging nanay ng mga anak ko kahit kailan ay hindi na nagbago yon. Oo, nagkaroon ako ng ibang babae noon. Pero si Patricia pa rin ang nag-iisang tao na gusto kong pakasalan. Hindi pumasok sa isipan ko na ipagpalit ko siya sa iba. Maraming kulang sa kanya at marami ring babae ang mas lamang sa kanya. Pero hindi yon dahilan para hindi ko na siya mahalin. Ganon pala talaga ang puso kapag tumibok at nagmahal. Walang pinipili na kahit na sino. Mabuti na lang nang sabihin ko kay Gloria na gusto ko nang tapusin ang kung anuman ang namamagitan sa amin ay kaagad siyang pumayag. Sakto kasi na umuwi na rin pala ang asawa niya kaya hindi na siya mangungulila pa o magiging mapaghanap. Pero hindi ko inaasahan noon yung ipaalam niya sa akin na nagdadalang tao siya at ako ang ama. Saglit talaga akong natulala at naguluhan noon sa kung ano ang dapat kong isagot sa kanya. Kung hindi niya pa sasabihin na hindi na ako dapat mamroblema pa, ay hindi yon maalis sa isipan ko. Isang buwan nang lumipas ay nag-resign na sa trabaho si Gloria. Hindi na kami nakapag-usap pero ang narinig ko sa ibang kaopisina namin ay magtatayo na lang daw sila ng business ng asawa niya. Ako naman ay pinilit kong hindi magpa-apekto sa sinabi niya tungkol sa pagbubuntis niya. Iniisip ko na okay na rin ang desisyon niya para tuluyan ko ng maayos ang lahat sa relasyon namin ni Patricia. Para tuluyan na akong makabawi sa kanya. Kasi alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis noon ni Gloria ay sigurado ako na hindi niya ako mapapatawad. Kaya tinago ko talaga yon sa kanya at wala akong balak na sabihin kahit na ano pa ang mangyari. Ngayon, Papa Dudut, ay 7 taon na po kaming kasal ni Patricia pero wala pa rin kaming anak. Ang sabi naman ng doktor ay pareho kaming walang diferensya ni Patricia at perfect timing lang daw ang kailangan naming hintayin. Solong anak pa naman ako
Kaya gusto ko talaga noon na magkaroon kami ng maraming anak. Pero ang dinadasal ko kahit isang anak lang ay okay na sa akin. Basta yung galing sa dugo ko at laman naming mag-asawa. May mga oras tuloy na hindi ko mapigilan na mag-stalk sa Facebook profile ni Gloria, kung saan ay karamihan ay nakapublic ang mga post niya. Papadudot nakikita ko sa mga post ni Gloria ang litrato ng bunso niyang anak. Ang anak niya na alam kong anak ko rin. At may mga oras tuloy na sobra akong nagigilty at para bang gusto kong puntahan si Gloria para yakapin ang anak namin. Gusto kong maramdaman ang yakap ng anak ko. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil sa usapan naming dalawa. Naguguluhan tuloy ako ngayon kung dapat ko pa bang itago ang lahat kay Patricia o oras na para malaman niya ang katotohanan. Papadudot, ito po talaga ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Gusto ko pong humingi ng payo sa inyo at sa ating mga listeners tungkol sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa payo na inyong ibibigay. Yours truly, Daryl. Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ang lihim na yon ay mapanakit. Dahil kahit na anong tago ang gawin natin ay malalaman pa rin to ng tao na pinagtataguan natin ang lihim na yon. Para sa letter sender nating si Daryl, sa una pa lang ay alam mo na ang dapat mong ginawa para hindi umabot sa ganito ang sitwasyon at problema ang kinakaharap mo. Pero ganon talaga ang buhay. Mas matututo tayo sa pagkakamaling ginagawa natin. Kaya anuman ang mangyari sa oras na malaman ng asawa mong si Patricia ang mga naging pagkakamali mo sa relasyon ninyo, ay kailangan mong tanggapin at harapin yon. Kailangan mas patunayan mo sa kanya ang pagmamahal at pagbabago mo. At kailangan din na maging handa ka kung sakali man na hindi ka na mabigyan pa ng isang pagkakataon ng asawa mo.